naman po, ang kwentong kada natin ngayon, bago tayo mawala, hindi po tungkol sa mag-e-ex at never ma-e-ex ito dahil going strong po sila. Dalawa sa kada natin, kada squad natin na magkukwento ng kanilang kilig, challenging, and inspiring LDR love stories. Paano nga ba kada kung umalis ng bansa na malakas ang iyong asawa at babalik ito sa piling mo na parang lantang gulay na? Yan po ang kwentong LDR na ibabahagi sa atin ni Nanay Maricel de Vera. Live mula sa audience, si Nanay Maricel. Nay, kayo na nga po ang magkwento ng LDR ninyo ni Tatay Ruel na punong-puno po ng challenges. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yes, Nanay. Ako po si Nanay Maricel, isang OFW po, yung asawa ko. Opo. Ngayon po, bumalik na ulit siya sa Riyadh. Oo. Opo. 1995 po kami nagkakilala ng asawa ko sa Lucena City po. Sa po akong sekretary sa kumpanya ng asawa ko. Tapos nagpakasal po kami 1998. Tapos hanggang sa nagpatuloy pa rin po kami na nagtrabaho doon sa kumpanya namin. Hanggang nagkaroon po kami ng isang anak. Pero bago po magkaroon kami ng isang anak, nung ikinasal po kami, pinaghiwalay po agad kami ng amo namin. Kinabukasan po ikinasal kami, dinala na po agad siya sa Baguio, inilipat po siya ng destino. Para hindi po agad ako mabuntis, para hindi po ako umalis sa trabaho. Ganun po yung ginawa ng mga amo naming inchi. Pero simula Opo. pa lang po yun ng mga challenges ninyo, hindi po ba? Yes po. After Opo. po that time, nangailangan po si Tatay Ruel na mga ibang bansa. Oh yes po. 3 Nagpunta po years siya ng old Riyadh. po yung anak ko. Pumunta po yung asawa ko sa abroad. Pabalik-balik po siya sa abroad. Tapos po, kada isang taon po, nagbabakasyon siya. Tapos nito pong 2022 po, Yes po. na-stroke po siya noong May 19 po. Noong Tapos 2020. po, na-confine po siya sa hospital po, malaking hospital doon po sa Saudi, po, Oo, sa at Riyadh. alam ko po wala kayong kamalay-malay na nangyari to sa kanya. Wala po. Hindi nga po agad to pinaalam sa akin ng mga kasamahan po niya na naoperahan na po siya nang sinabi po sa akin na yung asawa ko po ay ganun nga po na-stroke. Pero mabait naman po yung amo niya. Pinagamot. Pinagamot po siya, tapos nagkaroon po siya ng 4 na hiwa sa ulo Oo. kasi inalis po yung niya. Yung... Opo. Nagkaroon po ng namuong dugo. Oo. Opo. Blood clot. Opo. Sa Pero ulo. kamusta po si tatay pagkatapos ng operasyon? Pagkatapos po ng operasyon, naka 3 days po siya sa ICU. Tapos po, okay, isang buwan po siya sa ospital. Bago po, inuwi po siya dito. Opo. Sumakay po siya ng eroplano. Opo, As in, pero- talagang lantang gulay po. Kalahati po ng katawan niya ay... Paralyzed. Opo. Pero bago po yun, Mami, ano po yung pakiramdam na ICU yung asawa ninyo, tapos kayo po, napakalayo po ninyo, Opo. nasa Pilipinas, wala kayong magawa, hindi nyo mabisita. Opo. I-describe nyo po yung... Halos po yun, nung nangyari po yun, hindi po ako gaanong naglalabas ng bahay nun. Lagi po ako umiiyak. Ganun po. Nagsusumba po kami pero hindi po ako umattend ng sumba hanggang dumating po yung time na iuuwi na daw po yung asawa ko. Okay na po siya. After how long po yun? Ano lang po. Since na-stroke siya. Nung inuwi po siya, nag-therapy na po. Mga 2 months after na-stroke po? Hindi 3 po, months ma'am. po? Nung Bago nyo siya nakita ulit, Ay. pagkatapos po niyang ma-stroke, ilang buwan ang hinintay nyo? buwan lang po mahigit. Isang buwan. Opo, inuwi na po siya dito sa Pilipinas. I-describe nyo po yung itsura po ni tatay nung una nyong pagkakita sa kanya. Siya po ay
paralyzed nga yung kabilang katawan. Hindi po nakakagalaw. Tapos yung binubuhat lang po siya namin. Binubuhat po siya namin. Tapos umiiyak po lagi siya. Hindi niya po matanggap na nangyari po sa kanya yon. Ayaw niyang mahirapan kami. Hanggang ano po, sobrang malakas po ang loob niya. 7 araw po, nag-ano na po siyang ihakbang po yung paa niya. Nagpatulong siya sa bunso namin na siya na po'y pupuntang mag-CR dahil may baitang po yung bahay namin. Pupunta So, sa... kinailangan pong i-therapy si tatay. Opo, ma'am. Nag-therapy po siya. 1 buwan pong mahigit, nag-therapy siya. Tapos, nakalakad po siya. Nakakalakad na siya. Tapos, hanggang sa hindi na po siya nagtutungkod, malakas pong loob niya. Nag-drive po siya na mag-drive ng motor. Opo. After how long, nanay? Siguro po mga 3 months to 4 months lang. Humawak na po agad siya ng ano. Malakas po yung loob niya. Opo, ganun po yung nangyari sa kanya. Kahit na halos 1 taon din pong mahigit na wala kaming pinagkakakitaan. Minsan po lumilipas lang yung araw na pag naglalakad kami, pupunta kami doon sa kumpare namin. Aayain po kami doon mag-almusal, ganyan. Hanggang sa tanghalian, minsan, nakakaraos po yun. Tapos yung mga anak ko naman po, yung pangalawa, nagpiprint po siya para may pambaon po sila. Ganun po. Paano niyo po pinalakas, mami, yung loob ni tatay? Hindi po niya ako nakikitang umiyak. 1 taon po na mahigit na inalagaan ko po siya. Hindi po. Nung nasa Saudi po siya, naubos na po ata yung luha ko noon. Nung hindi ko pa siya nakikitang, ganun siya. Opo. Tapos nung nakita niyo na po siya, talagang pinatatag niyo na, Opo. na lang po yung loob ninyo. Opo. Pati po yung mga anak ko, puro ano lang po, yung comedy lang, ganyan. Mga patawa lang pagka Ginawa niyo kasama. light? Opo. Pero nay, Ganun. balita ko, bumalik na naman sa Riyadh si tatay. Opo. Bumalik po siya. Naka-1 buwan na po siya noong October 3. Kasi yung amo niya po, kahit alam na ganun siya, na hindi naman gaanong okay yung kabila niyang braso at paa, kinuha pa rin po siya ng mga amo niya. Kaya napakabait po Opo. ng amo niya. Yes. Siguro po mabait din siya sa amo niya, kaya Oo naman ganun po yung Siyempre, ano. deserve po. Opo. Pero, nangyari. nay, buti pinayagan niyo. Ganun, Hindi ko po ganun siya masakit po pinapayagan. May pa lang po, yung passport niya, kinukuha niya po sa akin. At gusto na po niyang picturean para ipadala po doon sa Saudi. Pero tinago ko po yun, yung passport. Hindi niya po makita yon. Tapos May po yun, tapos August, gano'n na naman. Binigay ko na rin po sa kanya kasi nai-stress din po siya ng walang ginagawa. Hindi po siya sanay ng walang ginagawa, hindi nakakapagtrabaho. Ganon. So ano na lang nayambilin mo sa kanya bago siya umalis? Yung gamot po niya, yung maintenance niya, saka yung lagi po siyang magpapa-check up doon sa sa Saudi. Lagi naman pong inaano ng amo niyang Arabo na check up niya. Tas doon po, libre ang gamot. Opo. Nay, ano na lang po ang mensahe ninyo kay tatay na kahit na-paralyzed na, alang-alang sa pamilya, nagtatrabaho pa rin. Malayo Salamat pang sa lugar. kanya dahil kahit na ganun ang sitwasyon niya, umalis pa rin siya para patuloy na makapag-aral yung kanyang mga anak. Mahal na mahal namin siya at mag-iingat siya doon lagi. Salamat po. Nay, maraming salamat sa sharing nyo po. At talagang dahil din sa pag-aruga ninyo na Opo. nakabalik si tatay. Opo. At sa lakas ng loob na pinakita nyo sa kanya. Opo. Napakagaling. Thank you, Mami Maricel. Naku, kaya sa mga Kev? OFW dyan, ingat-ingat Para sa po. inyo ito. And I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will
kwentong kada naman natin, medyo complicated yung kanilang relasyon dahil nakatuluyan niya yung kanyang brother or sister-in-law. Pero hindi po sila magkadugo ha. Mabuti, medyo komplikado talaga. Mabuti pa si nanay na lang ang mag-explain sa atin kung sino ba at gaano ba nakakakilig ang kanyang love story. Tawagin po natin si Nanay Amelia live mula sa audience. Nanay, good morning! Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nanay Amelia. Katulad po ng nauna, ako din po ay, kumbaga, tumanda na kami ng magkahiwalay. Laging nasa abroad, pauwi-uwi lang. Nagkaroon kami ng 2 anak na halos ako lang ang nag-alaga pero salamat sa kanya at siya ay good provider. Medyo namaos yata ako doon sa kwento Ni Nanay Maricel. Kami po ay nagkakilala ng aking husband dahil sa ang kanyang kuya ay asawa ng ate ko. Okay. O, di ba? Naintindihan na namin. Opo, kung iisipin po, parang kami ay very close family na, pero hindi naman kami magkadugo. Gano'ng katagal po kayo nagpakipot kay tatay? Medyo po, second year college ako, nang nag-umpisa siyang parang nagpaparamdam. Nang kami naman po ay magpakasal, ako po ay tapos na ng teacher. Ako po ay tapos na ng education at teacher na ako. At ngayon, kayo ay 37 years na nanay Yes together. po. Wow, Yes po. 3 decades. Pero mahirap din yung sitwasyon na kasi every 6 months umuwi lang itong si Yes tatay. po, yes po. Pwede po bang i-detalye niyo pa sa ating mga kadayan? Kami pong mag-asawa, buhat ng ikasal, after 1 year po, ako po ay nagkaroon ng isang anak. Pagka panganak ko po sa aking panganay, nag-umpisa na po ulit siyang umalis. Balik-balik, balik-balik, hanggang nung pong after 11 years mahigit, almost 12 years, nagkaroon po ako ulit ng isang anak. Kaya ang aking pong anak ay 2 babae na masyado pong matagal ang naging pagitan. Siguro po ay yun talaga ang ipinagkaloob na para kami ay mapag-aral namin ang aming mga anak. At sa wakas po, ngayon po ang aming mga anak ay parehas lang nasa Canada. Ikaw na lang naiwan dito. Ako na lang po, pero anytime po naman ay nakakapunta ako sa kanya, sa husband ko. Ang nakakakilig dito, Mama Peach, syempre nung time nila, kung 37 years na sila together, tas nag-start pagpakilig, second year college, hindi wala pang message. Wala pang video sulatan. call. Sulatan po, sulatan. Tagal! Nung po kami magpakasal, after 1 year nga, nagkaanak ako, nag-umpisa na po siyang umalis. Nung pong araw, wala naman po tayong cellphone. Walang video call, Mami. Wala Paano pong po kayo video call. nagko-communicate? Sulat? Sulat po, na pag po ako ay sumulat, syempre po parang ikinukwento ko, yung anak mo ay malaki na, yung anak mo, ganito. Ang tagal Siguro na po- reaksyon ni tatay. 3 weeks. Syempre po may mga monthly po, may padalang picture sa kanya. Iniipon niya po yun. Siya po ang ginawa niyang compilation. Tsaka alam Oo. ko na, mahalang long distance noon. Yes so, paano po. niyo po pinapakinggan ng magandang boses ni tatay pag namimiss niyo siya? Yun po, yun po ay sa pamamagitan ng tape. Wow! Voice tape. Wow. Voice tape po. Na kung minsan po, pag ipinadala, alimbawa po ako ang nag-voice tape, kaming mag-ina, pag ipinadala namin sa kanya, 1 buwan bago niya matanggap. Ganon din po naman yung pagbalik. Pag siya ay nag-voice tape din, pagdating sa aming mag-ina, parang luma na yung tape kasi 1 buwan na doon sa... Luma na rin yung kwento. Opo, parang luma na. May bago ng kwento bago pa dumating yung voice tape nung pong araw na yun, nung panahon po na yun. Nay, eto ha. Please, paratangan mo nga ng isang matinding advice at tip ang ating mga married couples ngayon. Kayo, inabot ninyo 47 years? 37. 37 years kahit LDR kayo ni tatay. Pero hanggang ngayon going strong. Ano po ba ang sikreto?
Siguro po, respeto sa isa't isa. At pangalawa po doon siguro, ako naman po ay hanggang sa ngayon ay nagtuturo sa Talavera Senior High School. Yung pong libangan namin, nung pong ako ay andito ang aking mga anak, kaming mag-iina, siyempre po ang bonding namin. Sa ngayon po, salamat sa social media, sa mga makabagong sa ano ba yon ang tawag natin? Teknolohiya. Technology. Dahil kami ngayon ay nakakapag-video call. Yes. Isa sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Bago matulog. Opo, Sinulit. kami pa rin po. Parang magkasama kami at magkatabi sa gabi. Dahil hanggang sa makatulog ako, kami ay naka-video call. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!